Hi guys! Kahapon, galing kami ng immigration and gusto ko itong i-share sa mga foreigner, sa may mga AFAM na nandito sa Pilipinas, sa mga foreigners dito sa Pilipinas na under tourist visa. Kasi kahapon, nanggaling kami ng immigration and yes po, sa April ay 3 years na si Michael dito sa Pilipinas under tourist visa. So, lahat ng tourist visa ay allow lang sila magstay dito hanggang 3 years. So, after nun, pag 3 years na, kailangan ay lumabas na ng bansa, umexit na kung saan nyo gusto pumunta. So, si Michael, pupunta siya ng Thailand for 3 days. Actually, pwede like 1 day lang or 1 night, tapos babalik ka ulit. So, pwede yon. Pero si Michael kasi ay ginawa niyang 3 days dahil ay maghanap siya ng ano doon para sa kanyang liner, para sa kanyang paa. So, maghanap siya ng clinic. So, yon. For 3 days doon, tapos babalik ulit siya dito sa Pilipinas. So, kahapon, kumuha siya ng ECC kasi yun ang kailangan mo kapag over 6 months ka na nagstay dito sa Pilipinas. And kailangan mo yon yung exit clearance certificate na makukuha mo sa immigration. And yun, kailangan pagpunta mo sa immigration ay 1 week before your flight. Kasi ay bago mo makuha yung ECC na yon ay mag-aantay ka pa ng 3 days bago mo makuha yung certificate na yon. Sasabihin sa'yo, hindi ko alam kung pare-parehas yung immigration na sasabihin nila sa'yo na balik ka in 3 days. So, kasi ganun kay Michael. Gusto siya pabalikin for, after 3 days daw para makuha yung kanyang certificate. And yon. So, ang binayaran niya ay 500 pesos sa, isang, yung certificate na yon ay para yun sa clearance galing sa kanila na wala kang ginawang kalokohan dito sa Pilipinas, wala kang violation, wala kang hindi tinupad na batas, ganun, wala kang naging kaso, hindi ka na-involved sa mga masasamang gawain, so yun yun. So, bibigyan ka nila ng clearance na okay ka. Pwede kang lumabas. So, wala kang ginawang kalokohan. So, ganun yun. So, yun, yung mga requirements, kailangan yung buong resibo for your extension na tuwing nagpupunta ka sa immigration for your extension, like nag-apply ka for your extension visa for usually 2 months na lang ang binibigay ngayon. So, meron sila binibigay na resibo. I'm sure na itabi mo lahat yon kasi kailangan mo yon dalhin lahat kasi tinitingnan nila. Yung kay Michael, as in nakalagay sa folder and yun, so far lahat naman na itabi namin and tinignan nila isa-isa. And ang pinaka number 1 na hinanap sa kanya ay yung pinakauna niyang resibo nung nag-extend siya ng visa. So, yon which is 2022, yun yung pinakauna niyang dating na nag-extend siya ng kanyang visa. Pinaserox yun. Kailangan ipaserox niyo yun, yung resibo na yon. And yung pinaka-last na extension visa niya, which is February. February ba yan? Is that February lang? Yon. So, pina-photocopy din namin kasi hiningi din nila yung Xerox nun. Tapos, ay humihingi din sila ng photocopy ng Xerox ng yung passport. And then, kailangan din ng Xerox ng yung passport mo. Di ba yung pagka-entry mo, merong stamp na nilalagay doon kasi may date yon. May date, may year, kung anong araw ka dumating. Anong year and araw ka dumating dito sa Pilipinas. So, yun, kailangan mo yun ipa-Xerox kasi kinukuha yun. And then, hiningian din si Michael ng 3 2x2 picture, which is passport size. Kasi ilalagay yun yung isa, ilalagay yun sa ECC, para sa yung ECC na ibibigay nila sa'yo. Tapos yung dalawa ay kopya nila. Ayun. So, yun, so medyo tagalan lang kami kasi Monday nagpunta kami. So madaming kumukuha ng extension visa. And I think yun lang, yun yung mga kailangan gawin. And yun, so in-interview din siya kung ilang araw siyang mawawala, saan siya pupunta, and anong dahilan, bakit siya lalabas, yun yung mga ganon. So nagsabi siya ng totoo. So sinabi niya na kasi expire na yung kanyang visa for 3 years. So, kailangan niya mag-exit. So, sabi niya, ay pupunta siya ng Thailand kasi for health
clinic, gano'n. Maghahanap siya ng nung mag-aayos sa kanyang liner para sa kanyang paa. So, yun yung dahilan niya. And then, tinanong kung ilang days siyang mawawala. Sinabi niya 3 days, tapos babalik din siya after 3 days. So, yun. So, yun. So, sa ECC, naka-indicate doon, parang nag-estimate sila na by February 25, wala na si Michael dito sa Pilipinas. So, may expiration doon. So, pag nagsinungaling ka na hindi ka lumabas ng bansa, syempre, another violation yun. Makikita nila, malalaman nila sa kanilang record sa database nila. So, yun. So, yun. Tapos, gusto kong i-share yung kapag nasa labas na kayo ng bansa, kasi yun yung inasikaso namin ngayon, ay pinadownload ko si Michael ng egov.ph. Pero gagawin niya yun pag nasa labas na siya ng bansa, like 2 days bago bumalik siya dito sa Pilipinas, kasi kailangan ng QR code. Ayun, so kailangan ay naka-register ka sa QR code. Meron kang QR code na ipe-present sa immigration kapag ka bumalik ka dito sa Pilipinas. So, kailangan yun i-register, kailangan 72 hours, pwede ka nang makapag-register. Kasi ay tinatanong doon, fill upan mo yung form na yun through the website. Tinatanong doon yung flight number, ganon, flight date. So, malalaman nila kung gaano pa kalayo yung flight. So, kailangan 1 day or 2 days, dun pa lang kayo pwedeng mag-register and makukuha mo yung QR code, and kailangan yun sa immigration, i-scan nila yung QR code. So, actually, information mo naman ang laman doon sa QR code na yun. So, yung tutorial sa YouTube marami. So, pwede kayo mag-research. So, yun lang. Sana nakatulong tong video na to. Bye!